Ayun. Pumabalik ang walang kakwenta-kwentang vlogger. Ito, pakinggan natin itong di natin alam kung halatang-halata mo na na ito si Bongbong Marcos ay talagang yung kanyang mga pinagsasasabi ay puro kasinungalingan. Kasi ito ay supposed to be ay spokesperson lang ito ng Malacanang o ng presidente, no? At si Special rin ang may sabi, mapapakinggan nyo dyan sa kanyang sinasabi na mayroong separation of power. Pero ipinagtatanggol niya ito, pakinggan niya. Na sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ng korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Wag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Alam mo, yung separation of power na sinasabi mo, Auntie Claire Sarondo, sa ano lang yan, pero actually, alam naman yan alam naman ito, that unwritten rule yan sa politics na kapag hindi ka gusto ng presidente, hindi ka magiging speaker or magiging Senate President. Nangyari na nga yan. Nakita mo, nagkaroon ng kudeta kay Chis Escudero sapagkat kalaban na nila si Chis Escudero. Ang ipinalit nila yung aso na si Senator Pepsi. Senator Escolbucol, si Tito Escalera. At sinasabi niya na kung may separation of powers, bakit parang ikaw ay spokesperson ngayon ni Romualdez at bakit mo siya pinagtatanggol dito? Pwede mo naman sagutin na halimbawa, sasabihin mo, tinatanong ka, dapat ang isinagot mo ron. Wala akong masasabi dyan sapagkat ako ay spokesperson lang ng Malacanang at hindi ako spokesperson ni Romualdez. Diba? Pakinggan niya. So, wag niya pong kakalimutan yun. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay na-mention din sa mga... Tignan mo, binalik niya kay ano. Ang ibig ko sabihin dito, kung tinatanong ka ng mga reporter at sinagot mo na nga sila ng separation of power, bakit kailangan mo magpaliwanag tungkol doon sa nangyari sa Delaware at kung ano-ano pa? Na supposed to be, ang dapat isagot mo dyan is, wag ako tanungin nyo kasi hindi ako spokesperson ni Romualdez. Spokesperson ako ng Malacanang. Dapat ganon. So halatang-halata na itong si Auntie Claire ay hindi niya alam kung ano yung separation of trabaho niya. 'Di ba? So makikita mo dito, dahil ito yung spokesperson ng presidente, lahat ng sinasabi nito ay galing sa presidente, parang gano'n ng natin. So ibig mo ba sabihin, inutusan ka ng presidente na pag may issue na ibabato sa kay Romualdez, ay sagutin mo? Di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Ma'am, sorry. How about on this point where the VP is saying that the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang?
Maski na po mismo, napakinggan po natin si Senator Chis Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid, wag ipahid ng Vice Presidente kung ano man ang patungkol sa mga anomalyang nagaganap ngayon. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amin ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So wag Tignan mo, hindi raw malilinis yung kumbaga dumi ni BP Sara dahil lang daw sa pagpupukol. Ikaw nga din nag-aakusa ka kay BP Sara at ang sabi mo kapag hindi pa convicted ay chismis lang, parang ganon. Wala naman conviction si Sara Duterte. Wala naman conviction si Presidente Duterte. Ba't sinasabi mong magnanakaw itong mag-ama? Diba? Ang klase. Kaya ako, ayoko nang panoorin to. Nabobobo lang ako dito. Kaya lang, nakakapikon din yung bang, isipin mo, spokesperson ka ng Presidente, supposed to be, ang sasabihin mo lang, kung ano yung pinasasabi ng Presidente at sasagutin mo lang kung ano yung tungkol sa Malacanang. Ito, sasabihin niya, separation of power, no? Pagka yung separation of power, ginagamit niya kapag papabor sa kanila. Pero pagka hindi papabor sa kanila, kung ano-ano sinasabi, pinagtatanggol niya rito si Romualdez. Hindi ba may spokesperson din sila doon, si attorney, ano pangalan nun? Si attorney, yung kamukha ni Shrek. Yung kamukha ni Shrek, basta yung kamukha ni Shrek na ano. Sige, tuloy. Huwag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Paano nagpapaimbestiga? Kaya lang naman siya nung una pinagtanggol niya yung flood control. Ang sabi niya, tapos na ang 5,500 na flood control, bumagyo. Climate change, overwhelm, nabangga ng barko, new normal. Yun yung sinasabi niya, di ba? Alam mo, sinasabi ko nga sa inyo, dahil sa kasamaan nitong gobyerno na pinaglilingkuran mo, ay Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para mabuko. At tandaan mo ito, Attorney Claire Castro, no? Yung mga pinagsasasabi yung mga pinagsasasabi mo na yan, no? Yung mga pinagsasasabi mo na yan, dahil kumikilos na ang Diyos, ay mas malamang ay malapit-lapit na maintindihan mo na yung mga pinagsasasabi mo na yan ay babalik sa'yo. Pinipilit mo lagi na ang presidente ang nagsabi o nag-start ng pag-iimbestiga ng korupsyon. Kaya lang nagpa-imbestiga si Bongbong Marcos, hindi niya na kayang itago, natatakot siya na maunahan siya nitong grupo na katulad nila Marcoleta na mag-expose nitong flood control scandal. Inunahan na niya. Anong sinasabi mo, si Presidente ang pasimuno ng pagbubuking? Hindi na, pumutok na lang ng todo. Siguro, sabi ko nga sa'yo, kagagawa na rin ng Panginoon Diyos para mamulat yung mga tao. Pero huwag mong ipinta na si Bongbong Marcos ayaw ng korupsyon. Hindi nga, pinagtatanggol mo nga si Romualdez Di ba? Si Romualdez yung tinutumbok dito. Sasabihin mo, mayroon lang ang witness na nagtuturo kay Romualdez Anong ginagawa nyo? Pinipilit yung ibahin ng issue. Parang gusto nyo palabasin, mag-isang nagnakaw si Saldico o nagmanipula
noong mga daan-daang bilyon na ninakaw diyan sa gobyerno, parang ang sinasabi niyo, si Saldico lang ang may kasalanan. But that is kalokohan. Paano magagawa mag-isa ni Saldico yun? Sige nga, kahit batang paslit, hindi kayang gawin mag-isa ni Saldico yun. At hindi rin naman kayang gawin ni Romualdez yun nang walang kinakatakutan o walang basbas. Kasi kung hindi takot si Romualdez kay Marcos, hindi rin takot si Marcos kay Romualdez. Nagkakaintindihan lang sila kung ano yung pinaggagawa nila at kung ano yung nakawan na nangyayari sa Pilipinas. So ngayon, dahil pumutok na nga yung flood control, nililinis ngayon ni Bangag yung kanyang pangalan dito. Pero sino maniniwala dyan sa presidente mo na hindi wala siyang alam dito sa nakawan na ito? Congressman yung anak niya. Majority floor leader yung anak niya, hindi niya alam yung nakawan. Hindi alam ng anak ni Bangag, hindi alam ni Charis na nagkakaroon ng nakawan diyan sa flood control budget. Napaka-imposible naman ang sinasabot. Sana kung wala doon yung anak niya. Majority floor leader pa nga yung anak niya. Pinakamakapangyarihan yung anak na diyan sa silent king yung alam mo, yung si Charis, yan yung hari-hari dyan sa Kongreso. Anak yan ng presidente. Ibig mo sabihin, hindi alam ni Charis yung nakawan dyan sa Kongreso. Ibig sabihin, kung hindi niya alam, tangas siya. Kung alam niya, bakit niya pinayagan? Bakit hindi siya nagsalita sa kanyang ama? Imposible ba na sabihin niya, Tatay Bangag, magkakaroon ng nakawan dito, yung si Saldico, ninanakaw yung kung saan dinadala yung pera natin. Sino nulukuhin nyo? Handyan yung anak niya. Huwag na yung pinsan niya. Kung yung pinsan niya magnanakaw at yung anak niya hindi, bakit hindi niya sinabi doon sa tatay niya? Kung hindi pa gumawa ng paraan yung Diyos para malantad lahat yung pagnanakaw na yan, hindi magsasalita si Bangag. Tapos ngayon, sasabihin mo, Auntie Claire, si Bongbong Marcos ang nag-umpisa. Gago. Parang ano lang yan, kumbaga sa nagsusuntukan, nung nakikipagsuntukan kayong dalawa ni Martin Romualdez, nung may dumating na pulis, nagtatakbo ka, tumawag ka ng pulis, so mamang pulis, may nagbubugbugan po doon. Pero actually, kasama ka doon. Diba? Yan yung mga estilo ng mga traidor at magnanakaw, Auntie Claire. At darating yung panahon, magantay ka lang. Matatapos din yung katangahan mo. Believe me.